Okay, so itutuloy natin yung ating naumpisahang pinag-aaralan. Yung word kasi na excel, the power, no? The power to excel, inilagay ng Lord yan sa ating spirit. So we have on the inside the power to excel. Mag-excel saan? To excel in the spiritual gifts or the ministerial gifts for the purpose of edifying the body of Christ. So, ang nais ng Lord ay mag-excel tayo. Alam yung word na excel, diyan galing yung word na excellence. Bakit siya matatawag na excellent sa specific area ng kanyang buhay? Bakit siya excellent? Bakit siya matatawag na excellent sa area na yon? Bakit? Kasi nag-excel siya sa bagay na yon. So, tandaan po ninyo, hindi tayo magiging excellent sa isang bagay na hindi tayo nag-excel sa bagay na yon. Bakit excellent na maglaro ng basketball sabi natin si Kyrie Irving? No? Bakit siya excellent sa paglalaro ng basketball? Bakit? Kasi nag-excel siya. Ninais niya na mag-excel na isang magaling na basketball player. Kaya siya ay matatawag na excellent basketball player. Saan mang area ng buhay natin na gusto nating mag-excel, sa area na yon, matatawag kang excellent. Bakit natatawag na excellent ang isang minister? Kasi sa una pa lang nag-decide siya na mag-excel siya na isang anointed, mahusay, mabait, mabuti na minister. Gusto mong matawag na excellent song leader sa church or sa body of Christ, then you need to excel. Yan ang problema kung bakit hindi nag-excel ang mga worship leaders, musicians, ministers. Ang dahilan kung bakit hindi sila nag-excel, kasi hindi sila nag-excel. Hindi nila ginagawa ang mga dapat gawin para mag-excel sila sa isang area o isang specific area ng ministry. Bakit naging excellent worship leaders yung mga pinapakinggan natin na mga worship leaders sa pinapanood natin sa YouTube? Pinapakinggan natin yung music nila. Bakit nag-excel sila sa area na yan? Kasi ginawa nila mag-excel sa area na yan. At ito ang medyo challenging sa atin. Bakit nakapag-excel sila? Ba't nakapag-excel sabi natin, ang Hillsong? Bakit nakapag-excel ang Jesus Culture? Bakit nakapag-excel yung mga song leader na ito? Ano yan kung bakit? Kasi once na nag-decide sila mag-excel, magagawa nila yon. Bakit? Dahil yung power to excel ay nasa kanila. At nasa atin yon. Nasa iyo yon. Once na nag-decide ka to excel, then that power will be activated. Kaya nga sabi ni I think Reinhard Bonnke, sabi niya, use it or lose it. Ngayon nangyayari sa mga believers. Hindi sila nakakapag-excel kasi hindi nila ginagamit yung power to excel. Once na ikaw ay nagpumilit na mag-excel, then marirealize mo that the power to excel is already there. At kapag na-activate yung power na yan, then mararamdaman mo sa sarili mo na hindi naman talaga mahirap pala mag-excel. Sa una, parang feeling mo mahirap. Parang feeling mo sa una, parang napag-iwanan ka na. Parang hindi ka makasabay. Kasi kapag nararamdaman mo yon, sarili mo pa lang ang ano yon nagagamit. Pero pag na-activate na yung power to excel, magiging madali ang lahat. Mag-excel ka. Bakit? Kasi nasa yung power to excel. Nasa yung capacity, the ability, the enablement to excel nandyan sa'yo. Kailangan mong i-activate. Papaano? By your own willpower.
Mag-i-start ka doon. Doon ka mag-i-start. At kapag talagang decided ka, actually, pag talagang decided ka talaga na mag-excel na, then you will experience the grace of God to excel. The grace of God to excel. At kapag grace of God na ang kumikilos, yan hindi magiging mahirap ang mag-excel. Mag-excel ka talaga. At kapag nag-excel ka sa area na yan, you will become an excellent in that area. Okay? So dito, babasahin ko naman sa Amplified Version, yung 1 Corinthians 14:12. Kasi meron akong i-emphasize na salita dito para makatulong sa ating pag-excel. So this is Amplified Version ng 1 Corinthians 14:12. So it is with you, since you are so very eager to have spiritual gifts and manifestations of the Spirit. Strive to excel in ways that will build up the church spiritually. Okay, so na-emphasize ko kanina yung building up the church is the purpose and motive of excelling. Mag-excel tayo sa spiritual gifts for the purpose of edifying the body of Christ. Ngayon naman, ang gusto kong i-emphasize dito is the word strive. Strive to excel. May gagawin ka eh. May lalabanan ka. At ang unang lalabanan mo dyan, hindi si Satanas. Hindi si Satanas ang lalabanan mo dito. Ang lalabanan mo dito is yourself. Yung sarili mo na tatamad-tamad. Yung sarili mo na magsasabi na kung gusto mo nang mag-excel, sasabihin niya sa'yo, dahan-dahan lang muna. Huwag muna ngayon. Saka na lang. Yung procrastination na yan. Yan ang kakalabanin mo. Procrastination. If you are procrastinating, then that's the reason you are not excelling. Yung pinagpapaliban mo lagi, yung prayer life mo, yung pinagpapaliban mong ayusin ang prayer life mo, procrastination. Yan ang pumipigil sa pag-excel mo. You are not striving. Pag ikaw ay nagsunod-sunuran sa sinasabi ng sarili mo na wag muna mag-pray. Yung pinagpapaliban mo na ayusin ang mga dapat ayusin, yan ay procrastination. Pumipigil sa iyong pag-excel. Kapag nag-excel ka, alam nyo, sa totoo lang, pag nag-excel ka, hindi ko sinasabing itong magiging motibo natin, pero once na nag-excel ka, gagamitin ng Lord yan para magkaroon ka ng opportunity na kumita ng pera. Yung mga hindi nag-i-excel, gagamitin nila ang kanilang diskarte para makalamang at makalikom ng pera. Pero, yung mga nag-i-excel, kung saan sila nag-i-excel, gagamitin ng Lord yon para magkaroon ng opportunity na makalikom ng pera. Kung saan ninyo dinedevelop ang inyong buhay para mag-excel sa isang specific area, sa area na yon, lalapit ang napakaraming opportunities. Sabi nga sa Proverbs, your gift will make room for you and brings you before great men. Kapag yung gift na binigay ng Lord sa atin, spiritual gift, kinultivate ability, skills, kapag ito'y kinultivate natin at nag-excel tayo, nag-strive tayo to polish this gift, then mag-excel tayo sa gift na ito. Then, pag nag-excel tayo, maging excellent tayo. Pag excellent na, then opportunity will be attracted. Hindi, pagpalagay nyo, na dumating ang opportunity sa inyo, but you are not prepared. Anong size ng opportunity na yan? Bakit hindi tayo prepared? Kasi procrastination, pinagpapaliban lagi yung mga dapat gawin.
Alam mo na sa araw na ito, you need to use your faith. You need to confess, you need to declare, you need to meditate, you need to feed your faith, you need to use your faith, pero hindi mo ginagawa. Sabi, saka na lang. Procrastination. Ayan ang pumipigil sa iyong pag-excel. At dahil sa hindi ka nag-excel, napigilan yung pag-excel mo, dumating man o hindi yung opportunity, sayang din. Sayang din lang. Kasi kahit may opportunity dumating, kung hindi ka prepared, wala rin. So, kanya-kanya kayo ng skills, kanya-kanya kayo ng gift, kanya-kanya kayo ng ministry. Unlimited ang potential ng gift na yan. Unlimited yan. Nasa inyo kung saan nyo gusto mapunta sa gift na yan. Dadalhin kayo ng kung saan nyo gusto yung gift na yan. Basta't mag-excel ka. Paano ka mag-excel? Sabi nito, strive. Strive. You need to strive. Yung word na strive, hindi ibig sabihin na paisi-isi lang para i-cultivate, para i-develop yung gift ng Lord sa atin. Pag sinabing strive, kailangan nyo ng effort. At hindi lang konting effort. Ang effort na dapat mong ibigay ay depende sa kung gaano mo gusto. Depende sa kung ano yung desire mo sa gift na yan. Kung saan mo gustong gamitin ng Lord. Kung saan mo gustong dalhin ka ng gift na yan. Then you need to strive. Ang daming mga gifts na nasasayang. Kasi tamad yung binigyan ng gift. Daming skills na nasasayang kasi dahil sa katamaran. At pag pinagpapaliban lagi, yung mga dapat gawin. So you need to strive. And then, isa pa, sa New Living Translation, may gusto akong dito, emphasize din. Hindi ko lang kung yung Living Translation ito o in NIV. Pero mayroon akong gustong emphasize dito. So it is with you. Since you are eager for gifts of the Spirit, try to excel in those that build up the church. Ito ibig sabihin na. Una sa lahat, syempre, merong specific gift ang Lord sa atin na kailangan nating mag-strive na ito ay i-cultivate. Kailangan, kung saan ka talaga, yung pinakauna sa lahat. Nasa preaching ministry ka ba? Nasa teaching ministry ka ba? Nasa children ministry ka ba? Nasa youth ministry ka ba? Nasa Sunday school administration ka ba? Saan ba talaga yung specific area ng iyong calling? Kung ito ay na-discern mo in prayer and in listening to the Spirit and following your passion, kapag na-discern mo, na-locate mo yung specific area of your ministry, then you need to polish that. You need to excel in that area. Now, you need to excel in that area. In addition to that, may mga ibang sabi natin gifts or ways na kung saan ay pwedeng gamitin o pwedeng ipaggamit ang sarili mo sa mga area na ito to edify the body of Christ. Ibig sabihin, you need to try to excel in other areas after na polish mo yung main gift ng Lord sa buhay mo. Then you need to try others. Katulad ng iba, sa totoo lang, sa teaching ministry sila At hinasa ng husto yung kanilang teaching ministry. Nag-strive sila to excel in that teaching ministry. And then nung sila ay nag-excel na, excellent na sila doon sa teaching ministry, then nag-try sila sa worship. Nag-try sila sa music ministry. Ang iba nag-try sa mission. Walang masama doon to try. Lalo na kung wala pang makakagawa doon sa kasalukuyan. May ganong
situation sa isang church. Wala pa naman talagang anointed children minister, pero may isang leader doon na hasang-hasa na siya sa isang ministry, pero nag-try siya to handle the children ministry for the purpose of equipping these children. Walang masama doon. At saka, importante yun pag nag-try ka ng isang ministry, hindi lang para hawakan yung ministry na yun. I-connecta mo lagi to edify the people involved sa ministry na yun. Huwag kang basta humawak lang ng men's or women's ministry. Pag kukuha ka, magta-try ka sa isang ministry, you are always do that within mind na you are not just handling the ministry, but you are there to edify those who are involved in that ministry. At sa ganung paraan, mag-i-excel yung ministry. Magiging excellent yung ministry pag ganun ang purpose. That you are there to edify. Okay? So, ang purpose, ang ibig sabihin nito, una, we need to excel sa specific gift na binigay ng Lord sa atin. We need to strive to excel hanggat hindi maging excellent ang ating sarili sa gift na yon. And then, in addition, let us try others that can edify the body of Christ. Walang masama doon. Okay. Ngayon, i-discuss ko pag sinabi natin to excel. Ang alam ko na ituro ko na sa inyo ito, pero maganda pag ito yung may-remind sa atin. Pag sinabi natin to excel, alamin natin yung meaning niya. Nasa ganun, alam natin kung saan tayo mag-strive. Kasi nga, bilin sa atin, let us strive. Let us strive to excel. Pag walang striving, then walang mangyayaring excelling. Okay? The main key to excel is to strive, knowing that the power to excel is already on the inside of us. So, walang katalo-talo ito. No? Kumbaga nasa win-win situation tayo. The only way to excel, or sabi natin, the main key to excel is to strive. You need to be willing to strive. You need to be diligent to strive in excelling. When we do that, when we decide to strive, then the power to excel will be activated. Magiging mas mabilis pa sa iyong inaakala yung pagiging excellent mo. Okay? So, when we are striving, dapat alam natin kung ano ang meaning ng to excel. No? Kasi we will strive to excel. Pag sinabing to excel, unang-una, pag nag-decide ka na to excel, ibig sabihin ng to excel na pinag-decidean mo na gawin, to excel means to beat the normal average. Yan ang pinakauna. Pag nag-decide ka to excel, then you have decided to beat the normal average. Pag sinabi mo, Lord, I want to strive to excel. Pag sinabi mo yan, ang sinabi mo talaga ganito, Lord, I want to strive to beat the normal average. Ano ang average level ng family members mo? Pagdating sa mga bagay na narating nila, ano ang normal average? Sa spiritual life nila, sa faith nila, sa businesses nila, sa trabaho nila, sa family nila, sa marriage life nila, sa love life nila. Ano ang naging normal average? Kasi laging may ganun. Di ba? Sasabihin, normal lang yan. Ay, alam mo, sige, it's normal. Di ba may normal average na naiset? Depende sa kung nasaan tayo. Depende sa kung ano ang nakasanayan natin. Kung anong nangyayari lagi sa ating kapaligiran, naging normal average na yan. So, ano ang normal average sa inyong family? Pag sinabi mong you will strive to excel,
Para mo sinabing you will beat the normal average in your family. Sa klase ninyo sa school, ano ang normal average na ginagawa ng mga estudyante? Sa negosyo na kinalalagyan mo, ano ang normal average sa negosyo na yan? Kasi pag sinabi mong you will excel in that business, para mo sinabing you will beat the normal average in that business. So, dapat ma-realize mo yan. Kasi mas lalo tayong tinatamad kapag hindi natin alam na ganun pala ang striving to excel. Pag sinabi mong, I want to excel, ang sinabi mo naman ay, I want to beat the normal average. Sa normal na buhay na kinagisnan mo, ano ang normal average? Hindi ka pa ba nagsawa na maobserbahan mo yan, maranasan mo? Ano ang normal na nangyayari sa family members mo? Karamihan sa inyo, meron ako may kilala akong may naging kaibigan ako na sa kanilang family, sila na mga babae, karamihan sa kanila, nagiging matandang dalaga. Kasi sa tuwing papasok sila sa love life, nauuwi sa breakup, ang gaganda ng mga magkakapatid na ito. Pero nauuwi lagi sa breakup. So lahat sila, matandang dalaga. And then sabi niya sa naging kaibigan ko, sabi niya, yung tita ko nga yung mga tita ko, kasama ko sila sa bahay. Naging matandang dalaga sila. Ang dahilan din dahil sa nasaktan sila sa relationship. So para sa mga babae na ito, yung isa nasa 30s na, nasa 40s, yung isa, yung mga iba is 50 above. Sa mga babae na ito, ano ang naging normal average? Dahil once na nag-decide yung isa dito to excel, ibig sabihin, I will beat this normal average. Hindi na ako magiging kagaya nila. Ito kasi yung problema sa mga believers. Go with the flow. Kung ano yung nakasanayan. Hindi po dapat maging gano'n ang buhay. Alam mo, paprangkayin ko kayo, Dito sa mundo, kung hindi ka susuway sa agos, talagang sasama ka sa agos kahit sabihin mong Rhema graduate ka pa. At kahit na while you are studying at Rhema, kapag hindi ka talaga magpupumilit na suwayin, kontrahin ang agos, kahit nasa loob kayo ng Rhema, sasama kayo sa agos ng sanlibutan. Ganun talaga ang buhay dito sa mundo. Kaya nga sabi ng Lord sa Romans chapter 12 verse 2, huwag mong hayaan na ang mundo, squeeze ka niya with its own mold. Kasi everyday, ang sanlibutan, pinipilit niya tayong may squeeze para mag-fit tayo sa kinalalagyan ng kanilang lifestyle. Ganyan ang ginagawa ng mundo sa ating buhay araw-araw. At kahit na ilayo sa inyo ang mga gadgets ninyo, kasi diyan sa Rhema, limited ang cellphone, limited ang mga gadgets. Kahit na gawin tayo, kahit na hindi na kayo mag-cellphone maraming paraan sa Satanas dito sa mundo para ma-squeeze niya tayo sa lifestyle ng mundong ito. Kaya hindi ibig sabihin na sinurrender niyo ang cellphone ninyo ay exempted na kayo sa ginagawa ng mundong ito everyday sa buhay ng mga Kristiyano. Satan will always attack your mind para i-remind sa'yo lahat ang mga nasubukan mo na sa mundong ito through your 5 physical senses. Nakita mo, naramdaman mo, natikman mo, narinig mo, naamoy mo. Kahit yung mga naamoy mo, especially yung perfume, halimbawa sa mga na-involved sa mga past relationship, tapos yung naging boyfriend ninyo, na in love kayo sa kanya kasi ang bango ng pabango niya.
Kahit nag-break na kayo, pag naamoy mo yung pabango niya sa ibang tao, maalala mo siya. Yan ang ginagawa ng Satanas. He is attacking your mind sa mga nasubukan mo na sa mundong ito through your 5 physical senses. Kahit nandiyan kayo sa Rema, inaatake pa rin niya kayo para mailagay kayo, mai-shape niya kayo sa lifestyle ng sanlibutan. At hindi mo talaga makakayanan i-overcome ito hanggat hindi ka nag-decide to strive, to excel. Kapag nag-neutral kayo, mas lalo kayo na matatangay ng agos. Neutral ka eh. Ang choice mo lang talaga para hindi ka matangay sa agos ng sanlibutan na ito, ang choice mo lang is to beat the normal average. Mahirap lang yan sa una. Pero once na nag-work na yung power to excel on the inside of us, magiging madali na ang lahat. Sa una lang mahirap. Kaya, hindi alam ito ng marami. Kaya sa una pa lang na nag-decide sila to excel, suko na kaagad. Bibigyan ko kayo ng example na wala naman siya dito. Example lang. 2 times nang nag-attempt yung kaklase niyo na nag-quit ulit si Melvin. 2 times na siya nag-attempt. Pero hindi siya talaga decided to excel. Kalahin mo kung diniretso lang niya sana, yung ginugol niya sa Rema, gumraduate na sana. Hindi niyo makakayanan yung hampas ng alon sa agos ng sanlibutan. Alam mo, pag umaagos ang river, no, may mga alon-alon yan. Yung hampas ng mga alon na yun, hindi niyo makakayanan yun kahit anong gawin ninyo. Maliban, if you decide. If you will decide, yun lang ang paraan to beat the normal average sa mundong ito. You need to decide. You need to decide to excel. At alam niyo, based on experience, kahit nandun ka na sa area of excellence ng iyong, sabi ko, place in the body of Christ and place in this world, kahit nandun ka na, hahampasin ka pa rin ng agos ng sanlibutan. Kaya everyday talaga, in order to become a successful Christian and successful minister, everyday you must decide to beat the normal average. Habang nandito tayo sa mundong ito. At ang katotohanan niyan, in line yan sa carrying your cross daily. Kasi when you decide to excel, may mga kailangan kang buhatin. May mga kailangan kang sundin. May mga kailangan kang isacrifice daily. That's carrying your cross. May mga kailangan kang gawin pero wag muna kasi alam mo mahina ka. You're weak spiritually, so you need to recharge muna. Ganyan talaga ang buhay dito. Kung talagang gusto mong magtagumpay. Kung ayaw mo magtagumpay, hindi mo kailangan gamitin yung sinasabi ko sa'yo. Kung gusto nyo maging normal average ng Christianity, hindi nyo kailangan gawin itong sinasabi ko sa inyo. Ito para lang doon sa mga gustong maging excellent. Kailangan kang mapunta doon sa point of no return eh. Yung point of no return. Gusto mong huminto na pero wala, yan ka na eh. Tulad niyo. Nag-enroll na kayo eh.
Pumasok na kayo sa gagraduate na kayo eh. So, dapat i-consider mo na nandun ka na sa point of no return. Kailangan mo sabihin sa sarili mo, nandito na rin lang ako eh. Ba't din ako mag-decide to beat the normal average of Christianity? Nandito rin lang ako eh. Bakit hindi ako mag-decide to beat the normal average of ministers? I will beat the normal average. Pag sinabi mo yan, then you are on your way to excellence. Mag-decide ka na hindi ka magiging kagaya ng mga majority na nasa lugar ninyo. Mag-decide ka na hindi ka mapapabilang doon sa mga pagtitingnan mo sila ordinary ministers. Walang masama doon na hindi tayo hindi natin ibinababa yung pero ang pinupunto ko kasi yung kalalabasan ninyo as a minister, yung kalalabasan ninyo as entrepreneur or businessman, businesswoman, or church leader, church worker, o ano man, area kayo, ilalagay ng Lord at kung saan man yung mapagdesisyonan yung mag-excel. Decide to become different. Kailangan makikita ka agad yung pagkakaiba mo. Kahit pare-parehas kayo ng calling, kahit pare-parehas kayo ng ministry, makikita ka agad dapat yung pagkakaiba ninyo. Hindi yung pare-parehas lang kayo. Sa mga lalaki, anong sinasabi ng mga karamihang mga babae na saktan? Sinasabi nila, pare-parehas lang yung mga lalaki. Kung ikaw ay lalaki, narinig mo yon. Make a decision to strive to beat that normal average na paglalaki, manloloko. Sabi mo sa sarili mo, kakaunti na nga lang kaming mababait, mababawasan pa dahil sa gagaya ko sa kanila. Lagi mo sa sarili mo yon. Kakaunti na lamang kaming mababait. Kakaunti na lamang kaming hindi marunong manakit. So ayaw kong mabawasan pa yung bilang namin. Magre-recruit pa ako ng kasama namin sa group na ito. Grupo ng mga lalaking tapat, sincere, honest, faithful na hindi marunong manakit ng babae. Para masabi mo sa sarili mo at sa mga babae nagsasabi ng ganito na hindi lahat ng mga lalaki ay manloloko kasi nandito pa ako. Kailangan masabi mo yan sa sarili mo. Pag may narinig kang babae na sasabi mga lalaki pare-parehas lang, sasabihin mo sa sarili, ops, dahan-dahan ka kasi nandito pa ako. Kailangan masabi mo yan sa sarili mo na hindi lahat ng lalaki ay ganun sa inaakala nila. Ang mga babae, anong sinasabi ng mga lalaki ngayon? Nako, kakaunti na lang. Kakaunti na lang. Yung mga iba nga pa nagsabi talagang nilalahat. Sabi nila, nako, mga babae ngayon, high school pa lang yan, hindi na yan virgin. Yan ang sinasabi ng mga lalaki ngayon. Pag naririnig mo yan, sabihin mo sa sarili mo, hindi totoo yan. Kasi nandito pa ako. Hindi ako gagaya sa ginagawa ng majority. Hindi lahat ng babae ay kagaya ng sinasabi mo. You must beat the normal average. Kung normal yan sa mga babae, then beat it. Hindi pwedeng gagaya ka na rin. At kung naririnig mo sa sinasabi nila, wala, yung mga babae ngayon, hindi na marunong magluto. Puro cellphone, laptop ang ginagawa. Then sabi mo sa sarili mo, hindi pwede mangyari ito sa akin na hindi ako marunong magluto.
You need to beat the normal average. Pangalawa, pag sinabi mong I will strive to excel, I will strive to excel, ang talagang sinasabi mo yon, to excel means to become better than the best. Pag sinabi mong I will excel, para mong sinabing I will become better than the best. Kung sinabi ng taong ito siyang the best, then I will become better than that. Pag meron kayo narinig na the best pastor in the world, best pastor, then I will become better than that. Ngayon, ibabalansin natin na ginagawa natin to hindi para magmataas at magmalaki. Kasi halata naman kung isang tao nagmamataas, no? This is sa ethics na pag-usapan na natin. Pero paalala lang ulit, no? Pag sinabi mong I will become better than the best, no? Hindi mo ninanais yun para ikaw masabi mo na mas the best ka kaysa sa kanila. Kundi ayaw mo lang talaga na manatiling ikaw ay nasa ibaba. Kasi Old Testament pa lang, pangako ng Diyos sa ating mga ninuno, spiritual na ninuno. Sabi ng Lord, you will become the head and not the tail, above and not beneath. Yan ay nalilinya lang dyan, yung sinasabi ko sa inyo, na you will become better than the best. It's because pangako ng Lord sa ating mga spiritual fathers, and we are heirs of that promise, that we are the head and not the tail, above and not beneath. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nasa above, not beneath, head and not the tail, ibig sabihin, you are better than the best. So, ano yung pinaka-the best? Sa isip mo, sa akala mo, ano yung the best? Kasi pagka nasukat mo na kung ano yung the best talaga, then make a decision na mas magiging better ka sa best na yan. Narinig yung kasabihan na good is the enemy of the best. Totoo yun. Kasi nagsisettle tayo sa good or okay. Okay na. Alright. Okay na. Okay na ba? Yep. Okay na. Nagsisettle tayo doon sa good. And that is the enemy of the best. Kasi may igaganda pa sana eh. May i-develop pa sana siya. May i-improve pa sana. Kasi nga lang nagsisettle na tayo sa good. Kaya hindi tayo nagiging best. Narinig yun na yung term na best of the best. Kailangan ganun tayo. Kasi ganun talagang ibig sabihin ng to excel. Becoming the best of the best. Yan. Maaaring hindi mo marating ito. Maaaring hindi natin marating ito. But at least, yung eagerness mo na marating ito ay mai-improve ang buhay mo. Mai-improve ang sarili mo. Kesa nagpadala ka lang sa agos na kung saan kanya dadalhin. At least, di ba? At least. Kaysa nagpadala ka lang sa agos na walang development sa buhay mo. At least, kahit di mo marating yung best of the best level, at least, sa pagnanais mong marating ito, at least magkakaroon ng improvement sa buhay mo. At kapag ginagawa natin ito, magtiwala tayo doon sa power on the inside of us, na siya talaga ang kikilos na gawin niya tayong the best. Pangatlo, napit na tayo. Pangatlo, na meaning ng to excel. It means to become more than enough. Narinig niyo na ba ang meaning ng El Shaddai? Or God who is more than enough? Nais ng Diyos na dalhin niya tayo sa land of more than enough. Kasi galing na tayo doon sa land of not enough. Nasubukan na rin natin yung land of just enough.
Pag sinabi mong, I will beat the normal average, I will become better than the best, I will excel, then ibig sabihin, eto rin, you want to become more than enough. Kailan mo nasabi sa buhay mo na tama na muna? Tama na. Hinto na muna. Kailan mo nasabi yan sa sarili mo? Kasi that's the time na huminto ka ng mag-excel. Huminto ka ng mag-strive. Yung time na sinabi mong tama na. Laylo muna ako. Stop ko muna to. Saka ako na itutuloy ito. Then ikaw ay humintong mag-strive kasi nandoon ka na sa just enough. To excel means to become more than enough. Eto, importante ito. When it comes to using your time in developing yourself, when it comes to using time in developing your skills, your gift, your talent, hanggang anong oras yung sinasabi mong enough na? Tama na to, pagod na ako sa pag-develop ng skills ko. Tama na to, pagod na ako. If you really want to become better than the best and become more than enough, then dadagdagan mo yung oras ng pag-develop mo. Hindi naman sa point na exhausted ka na, hindi naman ganun, over-fatigue na, hindi naman ganun ibig sabihin. But you must be willing to go an extra mile kung tawagin, kung kinakailangan. Susobrahan mo pa yung oras, panahon ng pag-cultivate ng iyong spiritual gift. Yan. Pag sinabi mo to excel, I want to excel, anong ibig sabihin nito? To go above and beyond. To excel means to go above and beyond. Pupunta ka ng mas mataas at lalampasan mo yung boundary. When it comes to cultivating your skills, okay lang na lumampas ka ng boundary in cultivating your skills. Hindi yung pagtapak sa sa karapatan ng ibang tao, hindi yung pagsuway sa mga bagay na importanteng dapat magkaroon tayo ng limitasyon. Hindi yung ibig sabihin. Ang idea dito is expansion. You need to expand sa faith life mo. You need to expand sa vision mo, sa goals mo, sa objectives mo. You need to expand your own thinking. Kasi your own thinking is limiting you. Nililimitahan ka ng sarili mong pag-iisip. But you need to expand. Yan ang ibig sabihin ng to go above and beyond. Above and beyond. Above and beyond. Expansion ang tinutukoy. If you are a believer, you should be expanding. Sa knowledge mo, revelation knowledge, perspective mo sa buhay, at sa mga marami pang bagay, you need to expand. Yung influence mo, you need to expand your spiritual influence. May mga bagay na dapat mong paliitin hanggang sa ma-eliminate. But when it comes to your spiritual influence and your faith life, you need to expand it. You need to go above and beyond. Yan ang ibig sabihin mo talaga pag sinabi mo, I will strive to excel. Kasi laging mas madaling gawin ang mag-settle sa tama na. Okay na ako. Yan ang pinakamadaling gawin ng isang tao. Yung hindi na siya aabante. Pero
Alalahanin niyo lagi na ang buhay na isda, ini-enjoy niya ang agos. At kung nasaan yung agos, lagi niya itong sinusuway at kinokontra. Pagbuhay. Pagbuhay ang isda. Diyan natin makikita na buhay ang isda kapag siya ay lumalangoy, kinokontra ang agos. Ang isda pagpatay, sumasama lagi sa kung saan ang agos. At kung saan siya patungo, kung saan siya mapunta, wala siyang control. Pero ang buhay na isda, nasa kanya ang control. Dinadirect niya ang kanyang sarili hanggang sa makarating doon sa kung saan meron pa ring agos. Dahil kahit makarating siya doon sa wala ng agos, hahanap pa rin yan na makukontra niya. Laging naghahanap ng dahilan para umabante. Yan ang buhay Kristiyano, pagbuhay. Pagbuhay yan ang buhay ng Kristiyano, pagbuhay. Naghahanap siya lagi ng pagkakataong makaabante. Pero kung sumasama siya sa agos ng sanlibutan, patay yon. Hindi tayo ganon. Gusto natin mag-excel. We need to go above and beyond. Then pangatlo, dito tayo magtatapos. To exceed the full. Full. No? Puno. Lalampasan mo yung puno na. Actually, hindi ko naman siya ipapaliwanag, pero ang idea nito is acceleration. Mabilis. Kasi pag puno na, tapos tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos mo, bibilis ng bibilis yung pagtapon ng tubig at aagos at bibilis. So, yun talaga ang ibig sabihin nito. Kapag napuno ang ilog, pag napuno ng ilog, bumibilis yung agos. Kumpara nyo ang ilog sa mababaw, sa malalim, lalo sa pagpuno, mag-a-accelerate yung agos. Ganun ang ibig sabihin nito. If you want to excel, actually, ang gusto mangyari is you want to accelerate. You want to accelerate your faith life, your spiritual life, ministry, gusto mong ma-accelerate. Mangyayari ito kapag talagang nag-decide tayo to beat the normal average, to become better than the best, to become more than enough, to go above and beyond. The next thing will happen is you will exceed the full, or you will accelerate. Ang tagumpay ay darating sa iyo ng mas mabilis pa sa inaakala mo. Magtatapos tayo sa verse na ito, Ephesians chapter 3. Kapag ginawa natin yung mga pinag-usapan natin, then huwag niyang kalilimutan na kapag sumabay ang Ephesians 3:20 sa ating ginagawa, acceleration talaga ang mangyayari sa ating buhay. Ephesians chapter 3 verse 20, sabi niya, Now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. That is acceleration. Exceedingly abundantly. Ibig sabihin na exceed yung full. According to the power that works in us. Yan yung tinatawag ko, the power to excel. It's in us. The power to excel is in us. At once na ito ay na-activate dahil sa nag-decide tayo to strive, then magpuproduce ito ng exceedingly, abundantly, above all that we could ever ask or think. Yan ang ibig sabihin ng to excel. Or yan ang other side of excelling. Decide to excel, and the other side is the power that works in us. Pag nag-combine ito,
your decision to strive to excel, and then the power that works in us. Pag nag-combine ito, hindi mo maisip at masukat ang pwede niyang gawin sa buhay mo. Hindi mo masasabi kung saan kanya talaga, hanggang saan kanya dadalhin. Alam kong sabihin to kasi sa akin mismo ginawa ko ito. Nung ginawa ko ito, ilang minuto na lang. Nung in-apply ko itong sinasabi ko sa inyo, wala ako sa kinalalagyan ko. Inferior ako. Lagi akong nai-intimidate sa mga nauna ng ministers sa panahon namin. Tapos sasadyan pa nilang intimidate ka. Papakita nila sa'yo kung gaano na karami ang assets nila. Papakita niya sa'yo gaano kalawak ng kanilang ministry. Nasa bottom ako nung in-apply ko to. From the bottom, I decided to excel. From the bottom, I decided to beat the normal average. Ang hirap. Ang hirap pag ikaw ay nasa ilalim. Ang hirap pag ikaw ay nasa baba. Ang hirap. Pero, it can be done. Because I am a living testimony. From the bottom, I decided to become better than the best. From the bottom, I decided to exceed the full. I decided to go above and beyond. I decided to excel. Hindi nangyari kaagad, pero at least nangyari. Medyo matagal, but at least nangyari. Dahil may mga ups and downs din. Natural, syempre. Wala naman akong permanenteng naging mentor sa time na yon. From time to time lang ay nakakausap ko yung mga naging mentor ko, pero hindi sila laging nakaalala sa akin. At para sa isang kabataan, 17, 18, 19, 20, 21 years old, ay nasubukan ko ng mag-decide to excel. At may mga times na bumagsak, may mga times na lakas talaga ng agos, na wipe out ako. But I decided to excel. I decided to excel. At nung nangyari na yung pag-work ng Ephesians 3:20, nung nangyari na yon, napawi lahat ang aking mga nakaraan. Napawi lahat yung mga nakaraan na para bang walang nangyaring hindi maganda sa aking buhay. Dahil ang nangingibabaw ngayon ay yung result ng aking pag-strive to excel. Okay, so dito tayo magtatapos. Mali, you're blessed.